Ayan, nandito po tayo sa DCRMA ng Barangay Dibinubo, Borongan City, Eastern Samar. Dito po tayo sa Sandbar. Ang tawag po dito sa Dibinubo, locally, ang tawag po dito ay Karawisan. Ibig sabihin, parang kuan siya, baybayin, sandbar ba? Baybayin na extending mula sa beach. Karawisan, or yung root word niya ay rawis. Ayan, ang ganda po ng view dito. Ngayon po ay low tide, kaya nakalabas po yung bahura. Ayan. At mula po dito, ang electricity po ng Dibinubo ay galing dito sa linya na to. So extending siya mula dun sa mainland sa may Barangay Lalawigan. Ayan po. Tuwing low tide po, nalalakad po yung mga bato. Pwede mo lakarin yan papunta doon sa mainland sa may Barangay Lalawigan. Ayan po. Pero dapat alam mo kung saan yung daanan dyan. Kasi hindi basta-basta kung saan ka lang dyan dumaan. Pwede naman kung gusto mo mabasa, kung okay lang mabasa. May kuan po dyan, may daanan po dyan. At alam po yan ng mga taga Dibinubo, yung mga palaging naglalakad dyan, tumatawid papunta doon sa bayan. Yan po, white sand po tayo dito sa Dibinubo Island. Yan natin ang malapitan. Mga corals po yan na sa haba ng panahon, sa matagal na panahon ay natipon siya, naging beach. Lapit tayo dito sa dagat. Yan po, may kondo, no? Parang mangunguha ng seashells. Yan. Sana kita sa video. So hindi ko siya ma-zoom kasi naka-casing po yung ating camera. Yan, ang ganda oh. Diyan dito. Naglalakad po tayo sa bahura. Maganda po ngayon kasi low tide. May mga malalakaran tayo. Punta tayo doon sa kung saan tayo maglalangoy doon. Hanap tayo ng medyo malalim. Maglangoy po tayo kasi sinisipon tayo ngayon. So, sabi po nila yung paglangoy ay nakakuha ng sipon. Tama ba? Ayan. Harap tayo ng pwede tawiran. So hindi po siya lahat mababaw. Kailangan kung lalakarin mo yung bahura na to papunta sa bayan, alam mo kung saan ka dadaan. Actually mayroon po dito ginawa ng barangay na pwede tawiran. Kasi dati po medyo malalim siya, nababasa yung mga naglalakad, yung mga tumatawid. Kaya yung ginawa ng barangay ay sinemento siya para hindi na mababasa yung mga tatawid doon sa spot na yan. So parang dyan somewhere sa spot niyan. Ayan oh, ang sarap dito maglangoy. Preskong tubig, tsaka kulay blue. Ayan oh. Tsaka marami pong isda dyan. Malalim po yan dyan. Hindi siya above head po yung lalim niyan. Langoy tayo dito.
pwede mag video na sisisirin natin. Medyo malalim. So, meron po tayong kuan dito, goggles. Ayan na, ang ganda. So dun po, ang tawag dyan sa right side na end ng Divinubo Island ay tawag dyan ay Gipurui. Tapos dun sa left side, medyo hindi siya kita dito sa position ko. Ang tawag po dun ay Canperagdut. Ayan, dyan po pumupunta yung mga tourist, mga bisita dito. Maganda po ang mga languyan dyan. So dito kita yung karawisan, yan yung white sand na extending mula sa beach ng barangay. Ayan. So pag high tide po, yung mga nakikita lang dyan ay yung mga bato na yon, yung mga malaking bato na yon. At least tingin po natin kung hindi mo basa yung camera natin. Sana hindi mo basa. Parang hindi naman siya nababasa. Po yung island. So dito po tayo sa puntahan po natin yung kuan yan, maliit na sandbar. Yan po, puro bato. Lakad lang po tayo. Daming seaweed. Ayan po yung sandbar. So ito po siya, puro buhangin na natitipon po siya pag tuan, dahil sa current ng tubig, dahil sa agos ng tubig. So yung karagatan po dito ay may pattern po yung agos niya, kung saan nag-mimit o nagtatagpo yung agos na yun, doon na po form yung sandbar, gaya po nito. So mula po doon sa side na yon at mula dito sa side na yon, may opposite po silang current na nagtatagpo dito sa spot na to. Kaya dito naiipon yung sandbar.
Yan po. Ang ganda po dito. Ayan o. Sandbar. Dito lang po yan sa Divinovo Island. Kaya punta na po kayo dito. Kung gusto nyo mag-adventure, mga ganitong adventure, pwede po. Basta may kuhan po kayo. Kung di nyo sigurado yung gagawin, pwede po mag-hire ng tour guide mula sa Divinovo Island. Yan po, tingnan nyo, ang ganda dito maglangay. Pwede sa mga bata, mababaw lang siya. Yan, tawid tayo dun sa kabila. Langoy natin. Yeah. Caution po, dapat po mag-ingat dito kasi minsan may mga stonefish yung kampo, yung may kamandag siya yung tinik niya, kaya dapat mag-ingat. Nakatawid na tayo. Yun o. Ayan, muna po doon. Itong sandbar. Medyo numipis na siya. Kasi tuwing may bagyo po, syempre malakas yung alon, naagnas yung kuan, sand. Nade-deform po yung kuan niya, yung taas niya. Kaya medyo hindi na siya mataas. Numipis po siya. So mga ilang taon po, ilang buwan, pabalik na naman po yung taas niya. Tataas na naman po yung sand na to. Maiipon po siya ulit. Parang ganun po doon. Yung nasa malayo na yun, medyo mataas siya. Yan, dito tayo sa kuan. Hanap tayo ng andun, waterfall para maglangoy. Ayan, puntahan po natin yung kuan na yan, yung mga bato na yan. So meron po kasaysayan yung mga bato na yan, kung bakit po napadpad dyan sa taas yung mga bato na yan. Mula po yan doon sa malalim, sa kalaliman dyan ng karagatan na yan dyan. Kasi malalim na po yan dyan. Doon po ay Pacific Ocean na po. Along po, po tayo, along sa coastal ng Pacific Ocean. So doon po, wala na po siyang mga kalupaan. Pag lumayo ka pa doon, mapupunta ka na sa ibang bansa. Ayan. Ayan o. Ang ganda po ng corals o. Ayan o. Para siyang halaman. So dito po nangingisda yung mga kabarangay po namin, mga locals dito sa Divinovo Island. Dito po nangunguha ng seashells, mga namamana ng isda. Yan. Mahaba. Ayan, malapit na tayo. Malapit na tayo. Malaki po yan, yung mga bato na yan. Yung mga bato po na yan ay galing po siya doon sa ilalim ng dagat. So nung nag super typhoon, kung maalala nyo po yung Yolanda tsaka Ruby, yan po yung bato na yan, nakuha po siya, na-uproot siya mula dun sa ilalim ng dagat, tapos dinala ng matinding malakas na agos ng tubig, kaya napunta siya sa taas. So imagine niyo po kung gaano kalakas yung tubig na yun, yung puwersa ng tubig na yun. During the typhoon po dito,
namumuti po dito yung alon. Lahat po dyan, hindi po nagkaka low tide nung mga kuha na yon, araw na yon na nalasa yung bagyong Ruby at Yolanda. So ito po, so ang pagkaalam ko dito ay siguro parehas din yung history nito. Hindi ko po naabutan yung panahon na napadpad po yung bato na to dito sa taas, pero yun po, naabutan ko yung panahon na yun. So tingnan natin ang malapitan po. Tapos dito sa malapit may waterfall dito. Mamaya maglangoy tayo dyan. Yan o, ang ganda dyan o. Tingnan natin mga isda dyan. Yun o, dahan-dahan lang po tayo kasi yung mga isda nabubulabog siya. Tingnan natin o. Yan, mga isda. Yan po, tingnan natin ang malapitan, yung malaking bato na to. Ayan na. So tons na po yung bigat nito. Malaki talaga ito. Yan po sa taas. Yan sa taas, marami pong ibon dyan. Dito na sa baba, pinamamahayan po yan ng mga crabs, tsaka yung kuan, sea snake. Kaya medyo kuan dyan, medyo nakakatakot dyan sumilip sa mga butas-butas dyan kasi meron pong mga snake dyan. Ano, doon sa taas may mga ibon dyan, may mga butas dyan. Pag sinilip mo po dyan, mga butas dyan, may mga ibon dyan sa loob. Yan o. Tapos sinutubuan po siya ng mga kuan, ang tawag yun, mga halaman na tumutubo sa kuan, malapit sa dagat. Ayan o. Yan po ay, kaya po may mga halaman dyan dahil sa napapadpad dyan yung mga nasasampid dyan sa taas. Yung iba dala ng mga ibon. Ayan o. Tingnan natin doon. Libot tayo, libutin natin yung bato na to. Ayan, ang ganda dyan o. Daming corals. Daming corals. Ayan o, mga isda. Yan sa mga butas-butas na yan, maraming isda po dyan. Ayan. Sisirin natin ulit. Sisida ulit. Tingnan natin yung mga butas dyan kung maraming isda. Ready?